Sa mga piling talata po mula sa Biblia na ating pag-aaralan ngayon, ang gagamitin po nating version ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Yung English pong salin ay New American Standard Bible ang ating gagamitin. Sa patuloy nating pakikibahagi sa sama-samang pag-aaral ng Biblia, nawa ay hindi lamang tayo natututo, kundi lalo pa pong naitatama nito yung ating motibo at lalo pang naitatama yung mga pagkilos natin bilang isang Kristiyano na yung mga ginagawa natin ay isinasa puso talaga natin bilang ating pananampalataya at bilang ating pagsamba sa Diyos. At ang maging laman po, lalo na ng mga personal nating pananalangin sa Diyos, ang maging laman nun ay katulad ng nakasulat dito sa Psalms 51 sa verse 10. Sabi po dito, "Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Nawa nga po, habang patuloy tayong nag-aaral at habang marami tayong natututunan mula sa banal na kasulatan, ay nalilinis nga po ng Diyos yung ating puso at nababago o nagiging matuwid yung espiritu sa loob natin. At sa ating pakikipag-isa kay Kristo, yung dati nating pagkatao napapalitan ng bagong pagkatao. Sa tingin sa atin ng Diyos, bagamat far from perfect talaga tayo, pero sa tingin sa atin ngayon ng Diyos, yung karumihan natin ay naaalis at yung righteousness o yung katuwiran ng Panginoon nalilipat o napupunta sa atin. Sa ating buhay po, nararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. Nababago tayo at binabago tayo ng Diyos. Na habang dumarami po yung ating kaalaman sa salita at lumalalim po yung pagkakilala natin sa katangian ng Diyos, lumalago naman at umuunlad naman ang ating pananampalataya. Ayun yung growing and maturing na pananampalataya natin. At sa atin nga pong pamumuhay ay merong bunga yung sinasabi nating taglay nating pananampalataya na i-apply natin yung mga itinuturo sa atin ng Biblia. Kung ano yung mga natututunan natin sa mga gawaing pag-aaral natin ng Biblia, ay hindi lang natin yun nalaman, hindi lang natin yun basta naunawan at natutunan, kundi na-i-apply natin kung ano po yung mga itinuturo sa atin. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya o Kristiyano sa Colosas. Basahin po natin ang kanyang sulat sa Colossus chapter 3, dito po sa verse 17. "At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Do all in the name of the Lord Jesus." Kung ang Diyos po ang kumikilos sa kalooban natin, na ang Diyos ang naglilinis at naglilikha ng bagong puso sa atin at binabago tayo ng Diyos, yung pagkilos na yon nagkakaroon yun ng ebidensya sa ating buhay. Yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay nagkakaroon ng resulta na nakikita sa ating mga sinasabi, sa mga binibigas nating pananalita, at nakikita sa mga ginagawa natin. May epekto po sa ating pamumuhay yung ating pananampalataya. Yung ating pagkilala, yung ating pagpapasakop sa Diyos ngayon, merong epekto na nakikita at nagre-resulta sa ating pamumuhay. Kung binabago tayo ng Diyos, nag-iiba din po yung layunin ng mga ginagawa natin. Kung dati, ginagawa natin yung anumang ginagawa natin, anumang gusto natin, ginagawa natin dati para sa karangalan natin, o kaya ginagawa natin yung mga yon dati para sa kapurihan at para sa pangalan natin, ngayon po ay iba na. Pinabago tayo ng Diyos, nag-iiba na yung layunin din ng mga ginagawa natin. O kaya, halimbawa, dati, ganito, parang wala tayong pakialam. Hindi natin isinasaalang-alang si Jesus, hindi natin na kinukonsider yung pangalan ni Jesus, basta magawa lang natin
yung mga gusto nating gawin o anumang mga gusto nating gawin. Dati yon. Ngayon iba na. Binago na tayo at patuloy tayong binabago. Ginagawa na natin ngayon, yung mga ginagawa natin sa pangalan na ng ating Panginoong Hesus. Sa katotohanan po na binabago tayo ng Diyos, na binibigyan tayo ng bago at malinis na puso, na binabago at binibigyan tayo ng Diyos ng matuwid na espiritu, sa mga katuroang yan, sa mga katotohanan yan, masasabi nating tayo ay nilikha at tayo ay binabago ng Diyos upang masalamin ang Diyos sa ating buhay. No, ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay mahayag siya. Sa katotohanan na binabago tayo at binibigyan tayo ng malinis na puso at matuwid na espiritu sa loob natin, masasabi natin na ang purpose ng Diyos sa atin ay makilala siya ng marami. Kaya ang tanong, kung susuriin at sisiya sa atin ba natin yung ating mga puso, ang tanong po is, nasasalamin ba sa klase ng pamumuhay natin kung sino yung ating Diyos na sinasamba? Kung susuriin at sisiya sa atin yung ating mga puso, nasasalamin ba ng klase ng pamumuhay natin kung sino ang Diyos na lumikha sa atin? Yung katangian ba ng Diyos ay nagre-reflect sa klase ng ugali? Yung katangian ba ng Diyos ay nagre-reflect sa klase ng or sa katangian, sa karakter natin na meron tayo? Halimbawa, yung klase ng pagpapatawad natin sa iba, yun ba yung klase ng pagpapatawad na natanggap natin mula sa Diyos? Kung tayo 100% na pinatawad, baka tayo kung magpatawad tayo, hindi lubos. Or yung pagmamahal ba natin sa ating kapwa, yun ba yung klase ng pagmamahal na natanggap natin mula sa Diyos? Minamahal ba natin ang iba dahil minahal tayo ng Diyos? Ayon sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Or sa pag-iingat po at pamamahala ng ating pamilya. Yung klase ba ng pamamahala at pag-iingat natin sa ating pamilya ay yun ba yung itinuturo sa atin ng Diyos? So, ang question po is, are we reflecting God? Kapag may nakakasama tayong tao, nahayag ba sa kanila ang Diyos? Nakikilala ba nila si Jesus sa ating buhay? Bakit si Jesus? Kala ko, are we reflecting God? Si Jesus po ang exact representation ng Amang Diyos. So kapag may nakakasama tayong at nakakahalubilo tayong mga tao, nakikilala nga ba nila ang Diyos dahil nakikita nila sa atin si Jesus? Or baka kaya ganito, no? Halimbawa, sa akin, kapag nakikita ako ng asawa ko, halimbawa ganito yung sinasabi, ito na naman itong demonyong to. Parating na naman yung demonyo. Imbis na si Jesus yung nakikilala sa atin, yung demonyo yung nagre-reflect. Imbis na si Jesus yung nakikita, yung demonyo yung nakikita sa atin. Yung bang pagdating mo pa lang, pagpasok mo pa lang ng pinto, ano na yung reaction ng mga tao na nakakita sa iyo? Dumarating na yung demonyo. Ayan na. Iba yung nire-represent, no? Iba yung nakikita sa atin. Pagka ganyan, ipanalangin po natin sa Diyos na likhaan tayo ng Diyos ng malinis na puso at matuwid na espiritu sa loob natin. So, yung tanong, representative ba tayo ni Jesus kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magsalita? Halimbawa, tayong mga estudyante, paano tayo mag-aral? O kaya tayong mga empleyado, mga negosyante, paano tayo naghahanap buhay? Or paano tayo makisama sa kapwa? And maging sa mga libangan natin. Ang tanong po is, nasasalamin ba at nakikita ba sa mga ginagawa natin si Jesus? Tayo po ay kinatawan na dapat kumakatawan kay Jesus. Nare-realize po ba natin ito sa ating buhay ngayon? Ikaw po, tayong lahat, bilang mga mananampalataya ni Jesus, ikaw po ay ninanais ng Diyos Ama na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Na iisip ba natin yun? Na-realize ba natin yun? Na sa buhay nating ito, ang end goal pala
or ang ninanais pala ng Diyos para sa atin sa buhay pa lamang na ito ay maging katulad na ng kanyang anak. Nais ng Diyos maging Christ-like tayo sa buhay pa lamang na ito. Basahin po natin ang sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma sa chapter 8 dito po sa verse 29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So itinalaga, ibig sabihin po, nais ng Diyos to be conformed, ay maging katulad, to become like the image of His Son, of Jesus. Kaya tayo ngayon, nasa isang proseso. Bilang mga mananampalataya ay nasa proseso at ginagawang bago at patuloy na binabago, and darating yung panahon, magiging katulad tayo ng ating Panginoon na ganap, banal at maluwalhati. Darating po yung oras, darating po yung takdang panahon, ibabalik tayo ng Diyos sa orihinal na pagkalikha sa tao. Paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Ayon sa wangis ng Diyos. So darating yung oras na ibabalik tayo sa original na pagkalikha ayon sa wangis ng Diyos. At yung proseso po ng pagpapanumbalik, yung proseso ng pagiging katulad ng larawan ng anak ng Diyos, nagsisimula yan at nangyayari po yan sa buhay nating ito ngayon. Matapos nga pong sabihin ni Apostol Pablo sa kanya namang sulat sa mga taga-Kolosas, nababasa natin doon na sinasabi ni Apostle Paul, itakwil nila yung galit, itakwil nila yung puot, mga masasamang pag-iisip at maruming pananalita, pati pagsisinungaling. Matapos po sabihin lahat yun ni Apostle Paul, sinabi ni Pablo na binabago at nagiging kalarawan sila ng Diyos na sa kanila ay lumikha. Basahin po natin yung Colossus chapter 3, yung verse 9 at 10. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Kapag binasa natin ang talatang ito, itong verse 9 and 10 sa Revised Tagalog Popular Version, ganito po yung pagkakasalin. Sa verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Verse 10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. So ayon dito sa mga talatang ito, no, is being renewed according to the image na nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, according to the image of the one who created Him. Kumbaga, nasasalamin o kaya nire-representa natin ang Diyos sa ating buhay. Kung sino po o ano yung katangian ng ating Diyos, yun din yung nakikita sa atin. Nagiging kalarawan tayo ng lumikha sa atin. Sa paligid natin, nire-reflect natin patungo sa iba yung ating Diyos. Kung ano yung katangian ng ating Diyos, yun po yung unti-unting nahubog sa atin. At habang nakikilala natin ang Diyos na siyang lumikha sa atin, ay naipapakilala naman natin siya. Naipapakilala naman natin ang Diyos sa maraming tao sa paligid natin. Sa pamamagitan po yan ng ating buhay o kaya sa pamamagitan po yan ng bago nating pagkatao. Kaya mahalaga po na nakikilala at lumalago yung ating pagkilala sa lumikha sa atin. At makikilala natin ang Diyos or mahayag sa atin ang mga katangian ng Diyos sa pamamagitan po yan ng Biblia. Kaya napakahalaga po ng mga ganitong gawain, yung sama-sama nating pag-aaral ng Biblia. Pati na rin po yung personal po ninyong pagbabasa ng Biblia. Napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos kasi diyan natin makikilala yung ating Diyos at sa Biblia po mahayag sa atin ang katangian
ng lumikha sa atin. So napakahalaga po na pag-aaral ang salita ng Diyos. Ang isang katangian po ng Diyos, ang isang katangian po ng lumikha sa atin, ayon sa mismong pagkilala ni Jesus sa kanyang pananalangin po noon. Sabi po sa nakasulat sa Mateo chapter 11, basahin po natin yung verse 25. Nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol." Ayon dito, Father, sinabi ni Jesus ito, Lord of heaven and earth. Kinikilala at naipapakilala sa atin dito ng Panginoong Hesukristo na ang Amang Diyos ay ang Panginoon ng langit at lupa. Sa Greek word po ng Lord o yung Panginoon na ginamit sa talatang ito, sa Greek word po ay kurios, or ibig sabihin po, supreme in authority. Yun yung Lord. Yun yung Panginoon ng langit at ng lupa. Master o kaya controller. Ibig sabihin po, kinikilala ni Jesus at sa pamamagitan ng talatang ito na ipapakilala sa atin na ruler o namamahala ng lahat ng bagay sa langit at lupa ang Ama. Yung lumikha po ng langit at lupa ay siya ang namamahala. So, mula sa pagpapakilala ng Panginoong Hesus patungkol sa katangian ng Ama, nakikilala natin sa pamamagitan ng mga sinalita dito ni Jesus na God the Father is the ruler of heaven and earth, of all creations. Ang Ama ang Panginoon. Ang Ama ang namamahala, ang ruler ng langit at lupa. Yun yung clear na pinapakilala dito. Ipinapahayag sa atin dito sa mismong sinalita ng Panginoong Hesus. Tapos sabi po sa Genesis chapter 1, 26. So tingnan po natin, alalahanin po natin yung punto, no? Ipinapakilala dito na ang Ama ang ruler ng langit at lupa. Tapos sabi po sa Genesis chapter 1, dito sa verse 26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So, ang Diyos ang nag-create ng lahat. Sabi po dito, let us make man in our image, according to our likeness. Tapos, ang karugtong po, let them rule. Ang isang katangian ng Diyos, siya ang ruler. Siya ang namamahala sa lahat ng bagay. At sabi nga po sa talatang ito, nilikha ng Diyos ang tao at pinagkalooban ng pamamahala sa mga bagay. So, let them rule. Tingnan po natin sa ganitong perspektibo ito. Nire-reflect ng mga tao kung sino ang Diyos. Siya ang namamahala, ang tao ay pinagkalooban ng pamamahala. So, nasasalamin sa atin kung sino ang Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos ang tagapamahala ng lahat at ang tao ay pinagkalooban ng pamamahala. Kaya po, sa atin personally, unawain natin at siyasatin ang ating mga puso na sa pangangasiwa at sa pamamahala natin sa ating pamilya or kaya kung saan man tayo pinagkatiwalaan ng Diyos na mamahala, siyasatin po natin ang ating puso na God-like po ba kung tayo ay mangasiwa at mamahala sa ating pamilya? God-like po ba kung tayo po ay mamahala or mangasiwa sa church na kinabibilangan natin or kaya kung saan man? Kung Diyos ay mabuting tagapamahala, i-reflect po natin yung katangian ng Diyos na yon. Maging mabuting tagapamahala din tayo kung saan tayo inilagay ng Diyos ngayon. Nabanggit natin kanina, ang Panginoong Hesus ang eksaktong representasyon ng Diyos Ama. At dahil nga po, tayong mga nilikha at tayo ay binabago upang maging kalarawan ng ating Panginoong Hesus, ngayon pa lang sa buhay nating ito, sa ating pananalita, sa ating mga gawa, at maging sa kaisipan, maging katulad tayo ng Panginoong Hesus.
Basahin natin ang sulat ni Apostle Paul sa Filipos chapter 2 verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Now have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Kaya ngayon pa lamang po, salain natin or i-filter natin yung mga ipinapasok natin sa ating isip. Para yung pagkilos ng ating kamay, pagkilos ng ating katawan, pagbigkas ng ating mga bibig, na lahat ng ginagawa at plano nating gawin ay maging kalugod-lugod sa Diyos. So, dapat nating i-filter yung mga ipinapasok natin sa ating isip. Ang payo po dito, hindi lang sa mga Kristiyano sa Filipos kundi maging payo ito, maging sa ating lahat ngayon. Ang payo po, lahat tayo magkaroon ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Kung paano naging mapagpakumbaba ang Panginoon. Kung paano naging paano siya nagmalasakit sa iba, ay magkaroon tayo ng gayong kaisipan. Yan ang sinasabi sa atin po dito. Kung si Jesus yung itinatanim natin sa ating isip at kaisipan ni Jesus ang ilalagay natin sa ating isip, isa sa alang-alang natin palagi si Jesus sa bawat sasalitain at sa bawat gagawin natin. Pangalan ni Jesus ang i-consider natin kung ang itinatanim natin sa ating isip at ang kaisipan natin ay si Jesus yung nilalagay natin sa ating isip. Sa bawat gagawin natin, i-consider natin si Jesus. Ano kaya mangyayari sa pangalan niya? Kung may bibigkasin tayo, kaya may gagawin tayo, i-consider natin, ano yung mangyayari sa katangian ni Jesus? Kapag ba sinabi ko or ginawa ko ito, ano yung mangyayari sa pangalan ng Panginoon? Or kaya, kapag hindi ko naman to ginawa, kapag hindi ko ginawa ang isang bagay na yan, ano yung mangyayari sa pangalan ni Jesus? Sabi nga po dito sa sulat ni Apostle Paul, yung binasa natin kanina sa Colossus chapter 3 verse 17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Do all in the name of the Lord Jesus. Kapag may sinabi tayo, kapag ba may ginawa tayo, nababahiran ba ng dumi ang pangalan ng Jesus o kaya napapapurihan ba ang pangalan ng Panginoon? Kung paano pong nalulugod ang Diyos sa naging pamumuhay dito sa lupa noon, kung paano nalugod ang Diyos sa pamumuhay ni Jesus dito sa lupa, ganon din po tayo. Maging kalugod-lugod din tayo sa Diyos. Marami sa atin dito, matagal na itong alam Matagal na at familiar na kayo sa sinasabi ng talatang ito. Pero patuloy pong ipinamamanhik sa atin, patuloy pong ipinapaalala sa atin ang salita ng Diyos. Gawin natin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ginagawa at gagawin natin yung mabubuting bagay dahil dala-dala natin ang pangalan ni Jesus. At hindi natin gagawin yung mga masasamang bagay dahil dala-dala natin yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi man po nalalaman ng mga tao yung laman or nilalaman at motibo ng puso natin, pero maaring maramdaman nila na may bago sa atin. Na nababago tayo dahil yung ginagawa natin ngayon, yung mga ginagawa natin ay hindi sa kung anumang kadahilanan, kundi ginagawa natin alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ayaw nating madungisan, ayaw nating maipahiya ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi man tayo perpekto, malayong malayo tayo sa ngayon sa pagiging ganap o pagiging perpekto. Pero malaki na yung nababago sa atin ng Diyos dahil sa kanyang mga salita na ating natututunan. Na ginagawa na natin yung mga ginagawa natin ngayon sa pangalan na ng Panginoong Hesus. Bilang mga mananampalataya, inihahanay po natin yung ating pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Nagsusumikap tayo ngayon bilang mga mananampalataya. Nagsusumikap tayo na yung mga ginagawa natin nakalulugod dapat sa Diyos. At ang mga sinasalita at mga ginagawa natin ay nakakapagpasigla at nakakapagpatibay sa iba, sa mga nakakakita at nakakarinig sa atin.
Sumisigla sila, tumitibay sila. Sabi nga po sa sulat ni Apostol Pablo pa din, dito naman sa mga taga-Thessalonica, basahin po natin ang 1 Thessalonians chapter 5 sa verse 11. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Therefore, encourage one another and build up one another. Kapag may nakakahalubilo tayong tao, dapat na-encourage natin sila. Nakakapag-encourage tayo. Halimbawa, may nakausap tayo, ang dami-dami na ngang problema. Dapat hindi sila na-stress lalo. Dapat hindi sila lalong natatakot kapag tayo yung nakakausap. Dapat hindi sila lalong nawawala ng pag-asa. Hindi natin sinasabing bulahin natin sila. Yung mga kinakausap at kakausapan natin, bubulahin natin at puro magagandang salita lang yung sasabihin natin, pero hindi na totoo. Hindi po ganon. Bilang mga inihahanay ang pamumuhay sa salita ng Diyos, dapat totoong nai-encourage at napapatibay natin ang loob at pananampalataya ng bawat nakakahalubilo natin. Dahil may Kristo ka sa puso mo, yung pananalita mo at yung pagpapayo mo ay nakaka-inspire, nakakapagpasigla ng paglilingkod, nakakapagpatibay ng loob. Mga kapatid, pag bulay-bulayan natin ang talatang ito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa. Kasi po, gagamitin at maaring ginagamit ka ng Diyos para mapasigla at mapatibay ang isa o maraming tao sa paligid mo. Hayaan mo pong kumilos ang Diyos sa pamamagitan mo at magpagamit tayo sa Diyos. Ang mundo at yung mga tao sa mundo, ang kailangan ay si Kristo. Lagi po nating nababanggit sa ating mga gawain, sa ating mga pagtitipon na maging Christ-like ka. At mauulit yan na ipapayo sa atin at nawa hindi ka magsawa. Palaguin mo po ang iyong pananampalataya at mamuhay ka katulad ni Jesus. To become like or maging katulad ka ni Jesus habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Sa ating mga ginagawa sa ating paghanap buhay o kaya kung tayo estudyante nga, nag-aaral tayo or sa ating pakikipag-usap sa iba at pagbibikas natin ng mga salita, dapat po yung nasasalamin, dapat po yung nakahayag, dapat po yung nakikita ay kung sino ang ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus sa physical at literal na aspeto ngayon, wala po siya dito sa ating kalagayan, wala siya dito sa lupa, sa physical at literal na aspeto. Ang Panginoong Hesus sa pangkasalukuyan ay nasa kaitaasan sa kanan ng Diyos. Sa sulat ni Marcos, ganito po ay sinalarawan si Jesus nung siya po ay nabuhay na maguli at matapos na mangaral sa mga alagad. Ito yung nangyari. Basahin po natin itong Mark chapter 16 sa verse 19. Kaya't ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Sinasabi dito, ang Panginoong Hesus ay nasa langit sa kanan ng Diyos ngayon sa pangkasalukuyan. So kung si Jesus ay nasa langit sa kasalukuyan, naiwan naman ng Panginoon ang kanyang katawan dito sa lupa. Si Jesus ay nasa langit ngayon, ang kanyang katawan ay naririto sa lupa. Ano yung katawan ni Jesus? According sa Bible, ang katawan po ay ang iglesia o ang church o ang mga mananampalataya ni Jesus. Yan po yung katawan. Sabi po sa unang Korinto chapter 12 dito sa verse 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Now, you are Christ's body. Now, ngayon, sa buhay na ito,
habang ang Panginoon ay nasa langit ngayon, ikaw po ang kanyang katawan. Ibig sabihin, ang lahat ng mga mananampalataya, tayong lahat, no? Ikaw, ako, tayong lahat bilang miyembro ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo, ipinagpapatuloy natin yung misyon at ministeryo ng Panginoong Jesucristo bilang kanyang katawan. Nung siya po ay manaog dito sa lupa, meron pong ministry at meron pong misyon. Ngayong ang Panginoong Hesus sa pangkasalukuyan ay nasa langit sa kanan ng Diyos, ang kanyang katawan ang magpapatuloy ng misyon at ministeryo. So, bawat isa sa atin, individually members, o kaya bahagi tayo ng katawan, maaring, paano bahagi ng katawan? Paa, or kamay, or tenga ng Panginoon, or bibig ng Panginoon. Bawat isa sa atin, mga bahagi. Pag akyat ni Jesus sa langit, naririto sa lupa yung kanyang katawan para may pagpatuloy hanggang maisakatuparang ganap yung pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Para may pagpatuloy yung misyon at ministeryo, yung pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Kaya, sino ka man ngayon, ano ka man at nasaan ka man ngayon, yung bawat isa sa atin, kinakailangang maipagpatuloy natin yung ginawa ng Panginoong Hesus mahigit 2,000 taon na yung nakalipas. Kung paano siya nangaral ng salita ng Diyos, kung paano ang Panginoong Hesus inakay ang mga tao na maging mga alagad niya, kung paano niya hinanap yung mga naliligaw, kung paano niya binigyan ng pag-asa, binigyan ng kagalakan, kung paano niya binigyan ng kapahingahan ang mga tao, at kung paano niya inilagaan ng kanyang mga tupa, at kung paano niya sinunod ang Ama, ganun din po tayo ngayon bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Bilang mga kinatawan, irepresenta o dapat na kumakatawan tayo kay Jesus. At bilang mga katawan nga po ni Kristo, habang tumatagal tayo, lumalago ito. Growing at umuunlad yung ating pagiging katawan. Bilang mga katawan po, pinapalago. Pinapaunlad natin yung ating paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. May mga ilan po kasi nakasanayan na yung pananampalataya at paglilingkod na pwede na yan. Yung hindi na hindi na gumagalaw, pwede na yan, okay na yan. Hindi na nag-i-improve. O kaya hindi na nagnanais na mapaunlad yung pagiging bahagi ng katawan. Bilang mga Kristiyano po, nung simula, nung baby Christian pa tayo, wala pa talaga tayong masyadong magagawa. Pero habang tumatagal tayo, nag-i-improve dapat yon. Dapat may nagagawa tayo at nagpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti habang tumatagal tayo. Sa pagiging bahagi ng katawan. Yung mga sinimulan na mabubuting gawa o mabubuting paggawa, sinusubukan nating higitan habang tumatagal tayo. Kung sinasabi sa atin na gawin natin ang lahat sa pangalan ng Panginoon, gagawin nga natin yung ganon. At habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, hinihigitan natin or nag-grow tayo, nilalampasan natin yung mga nagawa natin dati habang nagmamature tayo sa ating pananampalataya. Bilang mga Kristiyano po, may pinaglilingkurang Panginoon at tagapagligtas tayo ng ating buhay. Again, malayo pa na maging perpekto tayo, pero nagsusumikap po tayo na maging malakas, nagsusumikap tayo na maging masigla at matibay na bahagi ng katawan ng ating Panginoon. At bilang individually member o tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo, magpagamit tayo at maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, sa pagpapatuloy ng misyon at ministeryo ni Kristo. Hayaan po nating magsalita ang Amang Diyos. Hayaan po nating magsalita ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating bibig. Hayaan nating mahayag o maipangaral ang salitaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay at pamumuhay. Hayaan nating gamitin tayo ng Diyos na makilala ng marami ang Diyos at matutunan nilang magtiwala at sumunod din kay Jesus. Hayaan nating gamitin tayo ng Diyos. Paano ba tayo magiging mabuting representative? Paano ba tayo magiging mabuting
kinatawan ng ating Panginoong Hesus. Kung si Hesus kaya, yung nasa kalagayan natin sa ngayon, paano kaya niya gagamitin yung ating buhay? Paano niya kaya gagamitin yung lahat ng meron tayo para maging kalugod-lugod sa Diyos? Tayo po na nananahan si Kristo at pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, paano natin maipapahayag ang salitaan ng Diyos? At paano natin maaakay ang mga tao sa paligid natin na maging sila din po ay alagad at tagasunod ni Jesus? Paano natin maipagpapatuloy at magagampanan yung misyon ng Panginoon na hanapin at iligaw at iligtas yung mga naliligaw? Yung misyon ng Panginoong Hesus nung narito siya sa lupa, tayo po bilang mga katawan niya, pagpapatuloy natin yon. Paano ba natin magagampanan yon na hanapin at iligtas yung mga naliligaw? Gampanan po natin ang ating mga tungkulin bilang bahagi ng katawan ni Kristo at gawin natin ang lahat sa pangalan ng Panginoon, sa ikalulugod ng Diyos. Yan po ang salita ng Diyos sa ating lahat ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay napatibay nito ang ating pananampalataya at patuloy na lumawak yung ating kaalaman patungkol sa katotohanan na tayo po ay katawan ng Panginoon. At tawa nga po, patuloy tayong maglingkod sa Diyos, taglay yung matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Muli po tayong manalangin.